Breaking news, BP Sara nangunguna pa rin sa survey. Naku po! Sa kabila ng walang tigil na paninira, sunod-sunod na atake at maging usapin ng impeachment na pilit ibinabato laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ay naku po, siya pa rin po ay nangunguna. Yo! Kawawa naman ho itong mga kalaban nito ni BP Sara Duterte. Isang malinaw na mensahe ang lumalabas sa pinakabagong survey. Nangunguna pa rin siya sa puso at tiwala ng maraming Pilipino. Ibig sabihin, sa kabila ng ingay ng politika at intriga ng kanyang mga kalaban at salot sa lipunan, hindi basta-bastang nagpapalinlang ang ating mga kababayan. Yan naman ang gusto ko sa inyo mga kababayan. Hindi kayo basta-basta nagpapaniwala sa kasinungalingan ng mga kalaban ng taong bayan. Yan po ay ang kamera at syempre nandiyan na rin yung kanilang ginagamit na pangbato ngayon na si Madriaga. Nakita pa rin nila ang tatag, prinsipyo, liderato na hindi kayang tibagin ng propaganda. Nakikita pa rin yan mga kababayan. Habang ang iba ay abala sa paninira, si BP Sara nananatiling matatag kahit tahimik. Tahimik man siya, pero ramdam ang lakas ng kanyang presensya sa publiko. At dito ngayon, mas lalo nagiging malinaw bakit nga ba sa kabila ng lahat na lalong tumitibay ang suporta ng tao kay BP Sara. Anong nakikita sa kanya ng sambayanan? Hindi matanggap ng kanyang mga kritiko, mga banateros. Hihimayin natin yan. Dahil sa vlog na ito, dahil baka ang akala ng ibang napapahinaan na si BP Sara Duterte, kabaligtaran pala. Pero ito yan, totoo Lalo lang nila siyang itinataas sa mata ng taong bayan. Kaya tutukan nyo ito dahil sa dulo. Naku po, meron tayong ikikwento sa inyong propaganda na ginagawa nila. May isang mabigat akong sasabihin na siguradong mapapaisip tayong lahat. Yun. Mga banateros, ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan po ang ating tema sa ating Banat Bay channel. Wala po tayong pinipiling kulay. Wala po tayong pinipiling politiko. Basta tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanatan natin. Nagkataon talaga, tama si BP Sara Duterte, tama ang mga Duterte, at mali itong mga congressman at yung mga bitter sa kanya. Yung may mga utang, yung mga sinisanti ni Pangulong Duterte, yung mga hindi ipinartner ni Pangulong Duterte sa sarili niya bilang Vice President. Papansinin nyo, kaya nga meron ako napanood mga kababayan. Sabi doon sa napanood ko, alam mo, ang problema kasi, hindi yung impeachment. Hindi yung mga detalye ng sinasabi nila kay BP Sara Duterte. Alam nyo kung ano ang problema? Yung mga nag-aakusa, walang kredibilidad. Yun ang problema. Alam nyo, ang pagiging hipokrito ay naaamoy yan ng taong bayan. Naaamoy yan ng taong bayan kung talagang isang politiko o isang tao o isang sekta ay ginagawa lang ang paninira dahil sa merong interior motive o yung sabihin na nating selfish motive o meron silang dinadalabagang bitterness, ramdam na ramdam po yan ng taong bayan. Kitang-kita po ng taong bayan. Hindi po yan maitatago. Hindi po yan maikukubli sa pamamagitan ng walang saysay na hearing, sa pamamagitan ng paglabas ng mga bayarang witness, o di kaya mga scripted na akusasyon. Hindi po yan nadadala doon. Hindi po yan, naitatago sa taong bayan. Kaya nga kitang-kita natin yung mga nangyayari. Kahit pilit na tinitwist ng mga bayarang media. Kasi alam naman natin, marami talagang bayarang media dyan. Tinitwist yung mga balita, yung mga naabutan ng mali-maleta na pinadaan sa mga PR. Alam natin yan. Kilala natin yung mga hindot na yan. Alam natin yung mga yan. Ganun pa man, tayo mga Pilipino, hindi ho tayo, naaamoy ho natin yan. Hypocrisy, madali ho maamoy yan. At
the same time, lalabas din po at lalabas ang katotohanan. Dahil sabi ko nga ho sa inyo, halimbawa, isang bagay, ito. Pag sinabi ko itong puti, kahit anong pagsisinungaling mo na yan ay kulay gray, hindi magbabago ang katotohanan na ito ay kulay puti. Kahit masabihin mong, the shade is FF to ganyan, di ba? Kasi minsan, may code dyan eh. Di ba? Babaloktutin mo ng konti, magsisinungaling ka ng konti. Hindi, ano yan? Dirty white. Mga ganyan, di ba? O kaya naman, hindi, ano na yan? Medyo light gray na yan. Hindi mo mababago yung facts. That facts is white. Maaring may mga mabayaran ka na mga vlogger, na mga media, o di kaya mga tao upang sabihin ito ay kulay gray o kung ito ay light gray. Hindi magbabago na ang fact ay yan ay puti. Kahit bagu-baguhin mo, kahit subukan mong dumihan yan, kahit ilublub mo pa yan at madumihan yan, the fact pa rin ay yan ay puti. So what do I mean? Simple lang po mga kababayan. Kahit anong kasinungalingan ng iba to ninyo, pag yan ay kasinungalingan, sabi nga along the way, lalagpak yan. Along the way, mabubuking yan. Kaya nga, ang ganda ng sinabi hindi ko talaga ito makakalimutan, yung sinabi ni Atty. Paulo Panelo, na sinabi niya na, mas gusto nga namin magsalita si Madriaga eh. Kita ninyo, nung nagsalita si Madriaga, nakapuntos ba sila? Doon sa mga tanga, nakapuntos sila. Doon sa mga bayaran nilang vlogger, nakapuntos sila. Pero doon sa talagang nag-iisip, hindi sila makapuntos. Halimbawa na nga lang po, di ba, yung painting eh. Halimbawa na lang yung painting na yan na kitang-kita natin na ito'y isang matinding kasinungalingan. Ito'y matinding lalabas kasi sinabi niya, ibinigay daw niya yung painting. Tama, mali? Di ba? Yan ang sinabi niya eh. Ibinigay ko yung painting, yung nasa likod. Ang hindi niya alam, ewan ko kung tanga yung nagtuturo sa kanyang dating senador. Kasi dating senador nagtuturo daw dyan eh. Yun yung mahilig maglabas ng mga fake witness eh. Mga fake evidence. Mahilig maglabas yan eh. Propagandista yan eh. Yung dating senador na yan. Kahit anong gawin mo pong mamanipula, talaga namang mabubuking ka. Di ba? Ayan na nga, alam mo marami. Yung kay Ombudsman, Martires, doon pa lang, tablado na sila sa logic. Di ba? Na kesyo binigyan daw si Martires ng pera, tablado na sila. So sa lahat ng mga sinasabi nila, tablado sila. Tapos ultimo tong painting na sinasabi niyang ito daw ay bigay niya. Abay, hindi ba niya na alam na may ibang tao ang nagbigay nun at magsasalita yun kung sakasakaling ito'y iyong ito'y iyong pagsinungaling ka, hindi ka makakapasa. Di ba? Mapaka-imposible. Madadali ka dyan, Brad. Yun ang syempre, kung ikaw nga naman, tatanga-tanga ka, talagang, ka, sasabihin mo lahat. Kasi, alam mo, ito, nababasa ko dito eh. Wala namang pakialam si Madriaga whether lumabas siya ng mali o di kaya mabuking siya. Wala namang pakialam si Madriaga doon eh. Ang pakialam ni Madriaga, basta ko inutos sa kanya, sabihin niya kasi may usapan, may deal. Ang problema ko dito mga kababayan, yung bang kadil mo Madriaga, susunod sa inyong deal. Yan ang totoo eh. Siya ba ay tutupad sa inyong usapan? Hindi. Kasi marami nang niloko yung animal na yan, yung dating senador na yan. Marami nang niloko yan. Ngayon, mag-isip-isip ka. Dahil along the way, pag hindi nagtagumpay ang plano nila, good luck sa'yo. Bakit good luck? Tuloy-tuloy na makukulong ka. Tandaan mo, nagdemanda si VP Sara Duterte sa'yo. Huwag mong kakalimutan, perjury yun. Yari ka. So, madadali ka talaga. Hindi pa yun. Pwede pang yung pinangako sa'yo na ikaw ay mapapawalang sala dahil sa bagang ikaw ay magiging state witness. Hindi ka sure dyan. Hindi ka sure na ikaw ay talagang mapapawalang sala. Paano kung napalitan na?
Hindi na nila kayang manipulahin o kasi remember, pwede siyang mapawalang sala through clemency, di ba? Pwede siyang ano ni Marcos. Eh paano kung hindi na umabot yung time na yun dahil ano ng petsa ngayon, 2026 na. 2028, siguradong BP Sara na. Dahil kita nyo naman, doon sa survey, talaga nga namang namamayagpag pa rin. Mantakin mo kaliwat kanan na ang batikos, paninira ninyo kay BP Sara Duterte, pero lagpak pa rin. Di ba? Lagpak pa rin po yung survey o yung mga kandidatong lalaban sa kanya. No? Kahit pilit, ito. Kahit pilit, mga kababayan, kahit pilit na tinitwist ng media for optic sakes. 'Di ba? Kahit pinipilit nilang baluktutin yung survey, hindi nila mababaluktot 'yun, ladies and gentlemen. Dahil yan yung survey na yan. Hindi po pa po lahat yan. Paano na yung mga nakakaramdam ngayon? Kasi kayo rin naman ang sumisira sa sarili ninyo. Alam mo, isa sa sumisira sa administrasyon ni Marcos, kung iisipin ninyo to, papansinin ninyo, ang isa sumisira sa administrasyon ni Marcos ay yung kaliwat kanang krimen na nagaganap. At sigurado ko, may pa-survey sila dyan. Meron silang tinatawag na, nakalimutan ko na yung tawag dyan eh. Ayoko na lang yan kasi nung panahon na nagpupunta pa kami dyan sa pamilya ng mga bangag, isa yan sa mga sinuggest sa amin, laging magkaroon ng case study or yung bagang magkakaroon ng basta, aalamin ko ano yung problema, tapos yun ang susolusyonan. Feeling ko ginagawa nila ngayon yan. Inaalam nila, ano ba talaga ang nakakasira sa amin? Kasi isipin mo, kung ikaw yung nag-aayos ng strategy o political strategies ng gobyernong ito, isang bagay yan talagang matatanto natin. Ano yun? Yung crime, yung safety ng mamamayan. Aside from matinding korupsyon, pagmahal ng bilihin, ang isang number one yung crime. Kaya nga ngayon, kung mapapansin ninyo, iyan ang sinusubukan nilang i-resolve. Sa pamamagitan ng isang taong walang alam. Sino yon? Si John Vic. Si John Vic ang pinakataong walang alam pagdating sa crime prevention. Paano ko masasabi? Mga taga Cavite, kayo magsabi. Kayo magsabi, nung namamahala at nag-ahari ang mga yan sa Cavite, naayos ba ang Cavite? As a matter of fact, marami nagsasabi sa akin mga taga Cavite, tandaan nyo, ang Banateros, 3 doon taga Cavite. Marami nagsasabi sa akin dyan, na yan talaga ay takbuhan ng mga gangster pagdating sa, alam mo na, sa pinagbabawal na gamot. Diyan ang takbuhan. Marami dyan. Hindi nawala. Ang crime matindi dyan. So, therefore, yung namumuno dyan ay walang alam sa crime prevention. Tapos, ngayon, yan ang susubukan ninyong tao para mag-resolve ng malaking problema ng gobyerno. Crime. Ito pa matindi. Sinabayan pa ng matinding kahirapan, walang trabaho. Ano sa tingin ninyo ang magiging resulta nito? Ang mga tao talaga matutulak gumawa ng mga petty crimes. Snatching, holduping, at kanya-kanyang scam. Tapos, ang paparesolbahin ninyong tao ay yung walang alam dyan. Sino? Si John Vic. Walang alam yan eh. Anong ginawa niya? O yung mga nakahubad. Grabe. Hulihin ang mga tambay at ang nakahubad. Hindi mo masusolusyonan yan ng ganyan. Ang pinaka-root cause ng crime ay 2 bagay. Kahirapan at droga. Only Tatay Digong o the former president is willing to put
literally his life and his honor to finish crime. Alam mo, kampanya pa lang, sinasabi niya na yung wordings na yan. I forgot the exact wordings na sinasabi niya. Parang sinasabi niya, I'm willing to put my name, my position, my presidency at stake pag siya ang naging pangulo nun. At after niya maging pangulo, paulit-ulit niya ba sinasabi yan? Anong ibig sabihin yan? Alam mo, matagal ko nang binablog yan eh. Sinasabi ko sa inyo, noon pa, na si Pangulong Duterte, gagawin niyan ang lahat ng bagay, wala siyang pakialam, whether makulong siya, mapatay siya, mamatay siya, para lang mapatigil ang krimen sa bayan na ito. Dahil alam mo, ako po, eto talaga, kung papansinin ninyo, alam nyo ako kilala nyo ako na mahilig akong pumunta ng Japan. Pero ngayon, ine-explore ko yung iba't ibang bansa. Bakit ko ine-explore? Kasi alam naman natin, Japan is really a safe country. Pero ine-explore ko yung ibang mga bansa at tinitingnan ko, bakit anong meron sila na bakit maayos sa kanila? Oo, hindi perpekto, hindi ko sinasabing perpekto, pero malayo naman, sobrang layo pagdating sa safety ng ating bansa. Di ba? Tinitingnan natin yan. Alam nyo kung bakit? Sa leader nagsisimula eh. Sabi nga ni Baste, dalawa lang ang battle cry ni Pangulong Duterte nung panahon ng kampanya. Korupsyon, tanggalin. At yung crime o yung droga ay talagang masawata. At dalawa din ang agad-agad na bumalik sa panahon ni Marcos. Yung droga at yung korupsyon. Kung maaalala ninyo 2016, I'm really a witness to this because I was really active on that time because my group and my artists were part of, not really part na official, no, it's not part. We campaigned for the President Duterte. So we know, as a matter of fact, kabisado ko na yung speech niya. Kasi sa lahat ng kampanya, nandun kami, nakikinig eh. Kabisado ko na yung speech niya. Alam ko na yung patutunguhan. Although iba-iba yung kwento niya, marami siyang kinikwento, dagdag na mga kwento, mga iba pa. Pero iisa ang tema, droga at saka yung korupsyon. Kaya nga ako, sabi ko noon, etong tao na ito, hindi ito papalpak. Bakit? Kasi alam mo yung laman ng kanyang puso at isipan. Doon pa lang sa kampanya ni Marcos, alam mo na nawala. Ayaw nga magpadebate. Pag tinanong mo siya, sabog. I mean, sabog yung sinasabi niya. Hindi siya. Totoo, sabog. Ano ibig sabihin? Walang direksyon. Kung ano ang lagi niyang sagot sa buhay? Ano ang lagi niyang sagot sa problema? Hulaan nyo. Eto, sigurado ako, naalala nyo pa to. Anong sagot sa problema sa droga? Unity. Unity. Anong sagot sa corruption? Unity. Unity. Yan ang battle cry niya. Sabi ko nga ang tadhana talaga, sa mga naniniwala sa Diyos, ang Diyos talaga may paraan para ilabas ang tunay na kulay ng isang tao. The mere battle cry or the main battle cry of BBM is yung unity. Pero saan siya unang-unang sumablay? Sa unity. Bakit? Pagpasok niya, sabog lahat ng mga politiko. Bakit? Unang-una niyang binanatan yung kanyang vice presidente. Saan ka nakakita unity team? Na vice presidente mo, ikaw ang gumawa ng hakbang. O sasabihin na iba, hindi naman siya yung pinsan niya. Ganun pa rin yun. If you are really pushing for unity, if your hearts and minds talagang naandoon sa unity, dapat you would do everything to unite the people. Unite the politician into one goal to bring the Philippines into a, sabihin na nating, progressive country. Pero hindi eh. Ano ginawa mo nung nanalo ka? Kumuyakoy, umupo, natulog, at nagparty.
That could be figurative or literally. Yun ang ginawa mo. Ano nangyari? Yung mga tao mo, mga politiko mo na nasa ilalim mo, at lalong-lalo na yung pinsan mo, ano ang unang ginawa? Sinabog, ginulo ang mga politician, ginulo etong ating Vice President. Doon pa lang, sabi ko nga, kung may naniniwala ka sa Diyos, may paraan ng Diyos ilabas ang tunay na kulay ng tao. Sabi nga nila, di ba? Eto, napaka-importante itong maunawaan natin. Kahit sa mga relationship ninyo, sa pamilya ninyo, sa kamag-anak ninyo, sa kaibigan ninyo, napaka-importante nito. Ang problema o ang mga trial sa buhay ay hindi yan sumisira sa atin. Ang trial at problema sa buhay, yan ang naglalabas ng tunay na sino tayo. Ulitin ko, ang trial at mga pagsubok, pagbagsak, hindi yan para siraan tayo. Yan ay para ilabas ang tunay nating kulay, para bagang ginto. Ang apoy, kung ikaw ay ginto, confident ka kahit pumunta ka sa apoy. Bakit? Wala akong pakialam. Baka nga hindi pa ako matunaw kung mahina yung apoy. Pero kung sobrang lakas ng apoy, magme-melt lang ako. Marirefine pa nga ako. Diba? Ganon yung ginto. Pero kung ikaw ay talaga ay tanso, sure, pag dumaan ka sa apoy, tanso ang lalabas sa'yo. Kung ikaw ay japix o peke. Ngayon, ganyan ang nangyayari. Kitang-kita ninyo. Kaya, tuloy na tuloy ang pag-angat ni VP Sara Duterte. Etong recent, di ba, kung makaalala ninyo, may mga nilalabas tayo doon sa numero na survey, nangunguna si Vice President pa rin. Ngayon, Okta Research naman, nangunguna pa rin siya. Pero merong catch. Ha? Panoorin natin ito, ha? Para mas maunawaan ninyo kung ano yung packaging na ginagawa ng mga PR o ng mga propagandista ni Marcos. May unreleased survey din umano ang Okta Research sa 2028 presidential preferences. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte pero lumiit na ang pagitan o lamang niya kay former Vice President Leni Robredo. Yon ang catch. Yan ang kanilang pinalalabas ngayon. Lumiliit na daw ang lamang ni VP Sara Duterte at ni Robredo. Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi there is a rumor going around that eto hindi naman to lihim. May mga nagpupush na tumakbo si Vice President Sara Duterte as President at maging Vice si Leni Robredo. Una-una, they're not enemies. Diba? Magkaibigan pa nga yan eh. So, meron talagang possibility na lumalabas na ganun at may nagkikwento. At nung lumabas yung mga ganyang rumors, bigla na lang nanligaw si Marcos kay Leni Robredo. 2 beses pinuntahan, 2 beses sila nagkita, at kung ano-anong project ang ibinibigay. Para bagang nililigawan itong si Robredo. Ngayon, etong survey na ito, kung i-connect ninyo, tila bagang inuudyok nila si Robredo. Ewan ko kung inuuto nila dahil uto-uto. Inuuto nila na, uy, tumatapat ka na, lumalapit ka na kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, walang kalaban. Malinaw na walang kalabang mahigpit si VP Sara. Don't ever forget, kung wala sanang naninira sa kanya at ganito yung dikit, masasabi nating hindi okay yan, hahabol yan, tatama, makakahabol yan si Leni Robredo. Pero remember this, full force from the mainstream media to the blogger, to the social media, full blast sila na siraan si VP Sara Duterte and yet sobrang taas pa rin niya. Anong ibig sabihin ito? Simple lang that there is a large following si VP Sara Duterte. There is really a strong and large following si VP Sara Duterte. And because, ito ang aking nakikita, because babagsak pa ng babagsak ang bansa natin,
Hindi lang financially, hindi lang sa corruption. Kasi mantakin mo the president himself, BBM, sabi niya may makukulong. Walang nakulong. Yung kinulong, wala pang kinalaman. Kinulong lang kasi yung mga anak sinuportahan si VP Sara Duterte. The rest, wala. Nga. Doon pala mabibwisit na taong bayan eh. Kasi ang tindi ng issue ng flood control. Billion every day nawawala sa gobyerno. And yet, wala ni isang nakukulong na tunay na kaalyado nila. Ano nangyari? Ang nakukulong lahat ng lumalaban sa kanila. Sabi nga ni Kiko Barsaga, ni Congressman Miao Barsaga, abay nauna pa siyang nakulong kaysa doon sa mga congressman na kontraktor na nabuking na may mga kickback. Yung kanilang tinatawag na enemy na si Zaldico, anyari, malaya. Kaya ngayon, itong survey na ito, ang packaging na ginagawa nila, ito yung catch. Ang packaging ngayon, susubukan nilang kumbinsihin at utuin si Leni Robredo na, uy, lumalapit ka na. You have a potential to win over Vice President Sara Duterte. Alam mo, ingat kayo dyan. Ikaw, Robredo, maging mautak ka naman this time. Totoo, maging matalino ka naman this time. Naturingan kang laging lutang. This time, maging matalino ka naman. Mag-isip ka na mabuti. Sure shot na manalo kang vice? O mapahiya ka na naman dahil talo ka na namang presidente? Kasi wala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na yung magkasunod na tumakbong presidente, nanalo. Wala. Maaari siguro umabot pa ng mga how many years. Patunayan mo yung sarili mo sa Naga. Actually, sa totoo lang, yung kanyang galaw, yung kanyang political adventure na maging mayor ng Naga, that's a good move. Tulad din nung kay Isko, that's a good move. Kaya nga, di ba, ilang beses sinabi ni Isko na magna 9 years siya, ibig sabihin 3 terms siya. Tatakbo niya, talagang ayusin niya Maynila. I think that's a good move. Ako, yun din ang sinasuggest ko pag nagkikita kami ni Yorme. Ayusin mo Maynila, pagandahin natin ang Maynila. Pag gumanda Maynila, tao na magtutulak sa'yo maging Pangulo. Di ba? Wala na silang iisipin kasi makikita nila, wow, napaganda. Di ba? Nabitin kasi sila doon sa 3 taon eh. Nabitin sila. Marami nga ngayon nagsasabi na sana si Yorme na lang eh. Di ba? Kaysa si Marcos. Pero dahil nga sa nabitin pa sila. Eh kung magawa niya at maayos niya Maynila for 9 years, panalo yan. Nasusunod na Pangulo. After 9 years. Pero ito matindi. Ganon din sana kay Leni Robredo. Pero kung paiirali na naman ni Leni Robredo yung kanyang pagiging ambisyosa at yung paniniwalaan niya yung mga bumubulong-bulong sa paligid niya, lalagpak na naman yan. Kaya nga ito this is an advice to you, Leni Robredo. Huwag kang makinig sa mga nasa paligid mo. Unless gusto mong kumita sa campaign funds. Pero siguraduhin mo yung campaign funds na kikitain mo, malaking-malaki to the point na kailangan mo na mag-retire sa politika. Dahil pag natalo ka na naman, sigurado talaga na ikaw ay matutulog na. As in, wala ka na. So mabuting siguraduhin mo muna, kung ako sa'yo, pagandahin mo Naga, paayusin mo talaga yung pagiging mayor mo. At maybe in the future, kasi sabi ko nga sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Pag gumanda Naga, bakit hindi siya i-consider? Kung gumanda Naga, kasing ganda ng Davao. Kasi remember, ang Davao ngayon, pumunta kayo. Ako, sabi ko nga sa inyo, I challenge you. Go to Davao. And I'm confident na sigurado ako pag kayo pumunta ng Davao, hindi kayo mapapahiya. Dahil talaga napakaganda po ng Davao. Dito mo malalaman kung meron silang leader na maayos. Hindi lang doon sa mga patag na lugar. Hindi lang doon sa magandang malinis na lugar. Hindi yun. Madali yun. Kayang-kaya yun. Pero alam mo ko ano? Yung
kultura at ugali ng mga tao. Kasi nagbabago yan pag ang leader nila, iba ang kultura, iba ugali. Pero pag, sorry sa term, pero kailangan kong gamitin tong term na to kasi ito'y sapat na lengguwahe para. Kapag kupal ang leader, asahan mo lahat ng constituent yan kupal din. Gago din. Kaya nga alam mo, etong bumubulong sa'yo na, at itong propaganda ng mga media na, uy, umiikli na lang yung iyong agwat kay VP Sara Duterte. Naku po, huwag kang maniniwala dyan. Sa puntong ito, makakausap natin, Octa Research Group Founder, Professor Ranjit Rai. Magandang tanghali po, Prof. Salamat po sa oras. Yeah, thank you Cheryl at maraming salamat po sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig. Prof, binanggit nyo na nananatiling leading si VP Sara Duterte sa 2028 presidential preferences. Ngunit, lumiliit na yung kanyang lamang kay Mayor Lenny Robredo. Galing mo talaga mag-packaging, ano ha? Cheryl Cosim, ha? Maliit na lang o ilang porsyento na lang ang pinag-uusapan po dito? Galing ng packaging mo, It's ha? between 9 to 12%. Yun ho yung 9 to 12 percentage points ho ang lamang. Dahil may margin of error tayo, lalabas kami ng formal na report tungkol dito and most likely next week siya. Presidential preference for 2028. So malayo pa po to. Hindi pa predictive. Ito ay preliminary results. Ito lang ay preference na nilabas namin kasi for the past few quarters, wala kami nilalabas na preference for 2028 dahil kadalasan ay commission siya. So itong aming pag-aaral sa ngayong sa quarter ngayon, first quarter of 2026, hindi ho siya commission. So naglalabas kami slowly ng aming mga naoobserbahan. Bakit tayo nyo pa ilabas? Ito malinaw dito. This was surveyed etong first quarter. So, ibig sabihin, January, February, March, April. First quarter. Di ba? Etong unang quarter ng taon na ito. Sabihin, latest na latest to. Pangalawa, non-commission ito. Ibig sabihin, walang politiko nagbayad sa kanila, hindi binayaran ng kampo ni VP Sara Duterte, linawin natin, etong survey na ito. Ibig sabihin na non-commission, independent to sa kanila ho itong survey na ito. Kaya nakakapagtaka ba't di nilalabas, ano? Hindi, malay nyo, sabi naman niya ilalabas din daw eh. Hindi lang ngayon. Kasi baka mapahiya ng todo-todo itong mga congressman. So, malaki ho yung tinaas ng numbers ho ni Mayor Lenny this first quarter. Bagamat, no, or dapat lang siguro i-emphasize, ay leading pa rin ho si VP Sara Duterte sa preference. Dapat emphasize leading pa rin. Ikaw naman, Cheryl Cosim, eh. Huwag mo naman kasing masyadong i-package na umaano na si Robredo. Masyado naman hahalata yan. Eh. Huwag ganun. Halatang halata eh. She has some 33% of the... Sandali. Baka sabihin ninyo, ikaw naman, Banat Bay. Ito. Sinalsal nila yan eh. Tinan mo. Ito, may lalabas ako. Ayan, One News din yan. Ibig sabihin sa TV5. Kilala nyo naman kung sino may-ari ng TV5. Di ba? Ano sabi? Yan ang lagi. Gap narrows between VP Sara Robredo as 2028. So talagang pinapackaging nila. Kaya lang, sabi ko, kawawa naman si Ontiveros. Effort siya. Effort siya. Ganun-ganun pa siya sa television. Kunwari, talagang nagiging maros na siya eh. Sumasagad na yung kanyang pagiging epal. Kinakawawa nyo naman. Ba't ayaw nyo ba kasi kay Ontiveros? Alam mo yung si Ontiveros, para ito yung sample lang ito Hindi ko sinasabing siya to. Sample lang. Parang siya yung babaeng pinipilit kang makipag relasyon sa'yo. Pero ayaw mo naman kasi ang baho ng... Wala ako sinabi. Di ba? Talagang pinipilit ka eh. Pero ayaw ng taong bayan talaga kay Ontiveros eh. Ngayon, takbo sila ngayon dito kay Robredo. Problema, naku po. Preference for 2028 na napakalayo pa and si VP Lenny is around 21%. Pero Prof, ito na ba yung masasabi natin pinakadikit, pinakamalapit, malaki? Talagang, sabi dito, emphasize yung yung pag-angat ni VP Sara Duterte. Siya naman talagang ine-emphasize nitong
reporter na, hindi, talaga bang lumiliit yung kanin? Paulit-ulit? Lumiliit ba talaga yung ano nila, yung gap nila? Ano, yan ba dahilan? Ba't mo in-interview? Halata eh. Ako amoy na amoy ko. Lakas po ni Mayor Lenny. Tama po. Sa pinakamalapit na in Ulitin na terms naman of, niya yan. sa preference, now, second place, no? And then siya rin ang in this quarter, pinakamataas na jump ng numbers niya. Maliban po kay kay Mayor Lenny, sino pa po yung mga ilang sumunod na pangalan? Okay, yung mga sumunod na pangalan ay of course si Senator Raffy Tulfo, andyan po si Mayor Isko, andyan po si Erwin Tulfo, of course, andyan si Bam Aquino, Senator Bam Aquino, andyan rin po si Secretary John Vic Rimulya, andyan rin po si Senator Risa Ontiveros. Maraming names actually eh. Pero Ilang hindi lahat porsyento naman sila? nakakuha ng maliliit yung porsyento nila. Yan hindi siya kasing significant nitong kay Mayor Lenny, no. Pero definitely meron silang symbolic na preference. And dahil kasi matagal pa tong 2028 na election natin, mag-iiba pa yung mga numero na to. Yeah. Nandun sila sa ibig sabihin hindi sila naka-zero. Meron silang preference, including people like General Nick Torre, no? Meron although mababa nga sila, pero meron hong preference na indicate. Lumulutang yung mga pangalan, Prof. Lumulutang ho yung pangalan, hindi pa syempre tanyag, pero nandun yung preference. So, ito ay preliminary ho, hindi ho predictive, hindi ho sinasabi, ito na ang magiging mga numero, nagbabago quarter by quarter. Ito nga lang, itong unang time na magsasabi ng Okta definitively preference for 2028. Kasi sa amin ho, hindi namin talaga inilalabas yung mga commission surveys namin. Ngayon lang talaga, hindi na commission tong part na to. So maglalabas kami at least for VP Sara at saka si Ma'am Lenny. Ayan, so kitang-kita ninyo naman, ha? So sabi ko nga sa inyo merong pero. Merong pero. Bakit? Ano ang pero? Iyan ang packaging ngayon. Lumiliit na yung gap. Maniwala kayo sa hindi, ito naman sunod-sunod na balita yan, na ipupush nila si Lenny Robredo. No choice na sila eh. Ganyan, kain suka itong mga pinklawan, kain suka itong mga pulahan. Tandaan ninyo itong mga loyalista nito, dating mga galit ito sa mga Robredo, pero ngayon, kakainin nila ang sinuka na nila. Bakit kanyo? Kasi nga, hindi nila matalo si VP Sara Duterte. Hindi nila masira si VP Sara Duterte. Di ba? Ngayon, kitang-kita nyo naman yung kapalpakan na nagaganap sa kamera. Pakita ko sa inyo ito, ha. Importante kasi ito ito. Yung tungkol doon sa Sa gitna ng pagbusa yan. sa kredibilidad Wait ni lang, Ramil ayan. Madriaga dahil sa isang painting na sinabi niyang galing sa kanya pero regalo pala ng isang artist. Sinabi Ayun. ng abogado niyang nangyayari talaga ang anyay honest mistakes. Ano pa yung mga honest mistakes? Mantakin mo dalawa na yung palpak sa kwento niya. Yung painting, tapos yung mismong kay Marcos na may kasunduan. Naintindihan natin? Don't ever forget ito, aminado na sila. Aminado na silang palpak sila. Aminado na silang nagkamali sila. Although, marami pang kasinungalingan sinabi si Madriaga. Pero dito, dalawa na yung in how many days? 1 day after the hearing, dalawa na kagad ang sablay. Diyan pa lang, ladies and gentlemen, sabog na yung kanilang script. Ano sa tingin ninyo iisipin ng taong bayan? Tinatarantado nyo talaga sila eh. Yan ang totoo. Tapos gusto ninyo mawala ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara Duterte? Di ba? Pero giit niya, inutusan talaga ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kliyente na magpagawa ng obra na inspired ng orihinal. Nakatutok si Ian Cruz.
Kasunod ng pag-alma ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee sa sinabi ni Ramil Madriaga na siyang nagregalo ng painting na ito kay Vice President Sara Duterte, binubutasan ngayon ng kampo ng bise ang kredibilidad ni Madriaga. Anong binubutasan? Grabe talaga, halatang-halata mga wordings ng media, no? Kung saan ang kanilang leaning, ano? Binubutasan ang sinasabi ni Madriaga. Hindi binubutasan yan. Ang binubutasan, walang butas. Ayan, butas talaga. Ibig sabihin, sablay talaga. In the first place, walang kwenta. Hindi binubutasan. Kasi ang dating ng binubutasan, para mo sinasabing, wala, tinitibag lang yung true statement of the person. Hindi true statement po ito. Talagang sobrang sablay. Sobrang butas. Kayo, sinusubukan ninyong ayusin. Anak kayo ng tutsang kalabaw. Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr., final na daw ba ang kwento ni Madriaga dahil kapag nahuhuli raw ito sa kasinungalingan, nagbabago raw ang kwento nito. Ang kontrobersyal na painting ang makikita sa likod ni Vice President Duterte sa screenshot na prinisinta ni Madriaga sa House Justice Committee hearing. Ito rin ang painting na makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Ang sabi ni Lee, siya at hindi si Madriaga ang nagregalo nito sa Vice Presidente na ipinost din ni Duterte sa kanyang social media account noong 2021 din. Ang sagot ng kampo ni Madriaga, yung memories natin hindi perfect yan. Sometimes there are Yun honest lang. mistakes not made in good faith. Ang akala Honest mistake. Memories natin. Ako naniniwala naman ako doon. Honest mistake, memories natin minsan napapalya. Pero yung isusulat mo at gagawin mong part ng affidavit mo, you should have checked. Hindi ito honest mistake, attorney. Sorry na, alam ko matalino kayo, attorney, palad kayo mapalad bilang attorney. Pero this is not an honest mistake. Putting it in your affidavit, ginawan mo ng lahat ng paraan to make sure it's true. Binerify mo yan kasi it's an affidavit. You cannot say to the court, sorry, judge, honest mistake, mali pala ako. Attorney naman, oo. Para bagang hindi kayo attorney niyan. Sorry hindi ko sinasabing bobo kayo, hindi ko sinasabi yan. Pero sir, hindi ho pwedeng maging dahilan ng honest mistakes sa korte. Sasabihin mo, punta ka doon sa court. Judge, pasensya ka na. Honest mistake, di pala sa'yo nagnakaw. Sorry naman. Baka ganunin sa ulo yung nagdemanda eh. Bakit? Tantado ka? Ginamit mo itong korte para lang dun sa maling akala mo? Marami namamatay sa maling akala. Hindi, di ba? Kore, akala mo mababaw yung tubig, tumalon ka, patay. Malalim pala, di ba? Akala mo magjowa na kayo. So bigla mong hinalikan yun, sampal ang abot mo sa'yo. Honest mistake yun. Pero sa korte, di pwede yan, sir. Attorney, di pwede yan. Ang honest mistake. Lalo na, this is a national issue. This is a big issue. Hindi, totoo, di ba? This is a big issue. Tapos biglang honest mistake ang sagot. mo, just like you, no? Meron kang suot na polo ngayon. I can see, yung niregalo ko last month, di ba? Kasi Wow! Sabog talaga ang script nyo. Yan ang dahilan ninyo, honest mistake. Anak ng wewe, oo. Sobrang sablay niyan, sir. Sobrang sablay niyan. Sobra. Sagad to the bones. Oh, sagad to the bones. Yung sablay na ganyan. ulay ka design, then you can correct me, attorney. Hindi mo to regalo, binili ko to sa iba. pero ang git nila, meron talagang pinagawang painting si Madriaga sa utos daw ni Vice President Duterte. May ginawa talagang painting. Ay, pinanindigan nyo pa talaga. Ay, ewan ko sa inyo. Magpalit na kayo ng abogado o magpalit na kayo ng witness. Mamili kayo doon sa dalawa. Hindi, mamili kayo doon sa dalawa. Kasi sinong pumalpak dyan? Again, hindi ko sinasabing mahina yung abogado. That's not what I'm saying. Pero may pumalpak dyan. This is a national issue. You are accusing a vice president. You are alam mo yun,
The eyes is focused on you. Lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung mga medyang gustong kumita, nasa iyo ang focus. Tapos, biglang magsasalita ka, sasabihin mo, honest mistake po ito, sir. Ewan ko sa inyo. Duterte. This is according to Ramil, no? VP Sara gave him a picture at ang sabi Ramil, gayahin nyo, paggawa mo, make this as an inspiration. Kasi nabanggit ni Ramil na meron siyang scholar sa Laguna na marunong magpinta. So, para mo nang sinabi, ang sinabi is that make this an inspiration, pinagaya ni Ramil sa scholar niya per instruction ni VP Sara. That's why nung makita niyo sa likod, alam niya, yan yung pinagawa ni VP Sara na nandoon sa likod niya. Pinakita ni Palad ang mga Grabe. larawan ito kung saan makikita si Madriaga na hawak ang painting na kanyang tinutukoy. Kung paghahambingin, bagamat iba ang itsura, may pagkakahalin tulad ito sa painting na nasa screenshot at sa painting na likha ni Lee. Ang sinasabi namin, Ramil was just telling yung based on recollection niya on a screenshot photo based 2021, 2022 prior to election. And as proof na meron siyang pinagawang painting ng ganun, we showed photo na may hawak siya ng ganun, similar. Diba? We would not know kung Ano napatunayan nun? Isa lang napatunayan nun, attorney. Obsessed yung client mo. Eh ako kunwari, nakita ko yung picture, nakita ko sa social media, papagawa ako ng painting na katulad yan, ibibigay ko kay VP Sara Duterte. Anong napatunayan nun? Obsessed yung client mo kay VP Sara Duterte. Wasak na naman sila dyan. Buti na lang talaga hindi ako naging abogado. Kung naging abogado ako talaga, magpipresenta ako kay VP Sara Duterte. VP Sara, wawasakin ko to. Wawasakin ko ito sa korte. Attorney Paulo, gamitin mo ito ha. Kasi alam niyo mga kababayan, that is a proof na yung tao may obsession. Nakakatakot yan ha. Mantakin mo gayahin yung kasi may kilala akong ganyan eh. Yung lahat ng forma mo, ginagaya. Lahat ng ano mo, talagang, eto nung kabataan ko to ha. Ngayon hindi na, wala naman ang gagaya sa akin. Nung kabataan ko ganyan eh. May gumagaya sa akin eh. Naiirita ako eh. Obsession yan eh. kung yun na yung nasa likod ng VP Sara yung genuine, or yung pinagawa ni Ramil na kinuha ni VP Sara nasa ibang bahay, we would not know. Unless magsalita si VP Sara. May larawan ng isa pang painting na pinadala si Palad. Hawak naman ng artist mula sa Laguna na scholar ni Madriaga. Ang bersyon naman Tapos inuutusan niya yung mga scholar niya. Painting niya si VP Sara Duterte. Ang lupit nyo. Ang lupit ng script ninyo. Nabasag tuloy kayo lalo. ng painting na ito, may mukha naman ni Duterte. Tanungin natin si VP Sara dyan, kaso hindi yung nag-appear eh. Basta sabi, lagyan ng mukha. Ang tanungin natin, si Madriaga, obsessed ka ba talaga kay VP Sara Duterte? Yun ang tanungin natin. Bakit ginagaya mo? Baka mamaya gayahin mo na rin ang suot ni VP Sara Duterte, ha? Oy. Hindi, feeling ko lang, ha? Feeling ko lang kung siguro lalaki ito si VP Sara Duterte. Malamang sa malamang, ginaya na nito, yung suot ni VP Sara Duterte. Eh, yung isang picture, yung pangatlo na yung painting, ganon-ganon ang design. If mapupuna mo yung lumabas na photo, mas mapula yung manggas, mas berde yung damit, kasi ang sabi ni Ramil, gawing mas mapula for reflective for BBM, color red, tapos yung isa mas green para kay Sara. Sa kabuuan, 3 paintings daw ang nilikha ng scholar ni Madriaga, 2 walang muka at 1 may muka. Sinusubukan pa ng GMA News sa makuha ang panig ni Duterte. Alam mo, kayong media, ang alamin ninyong panig, yung panig ni Madriaga. Bakit ka gaya-gaya? Bakit ka obsessed? Di ba? Anong dahilan kung bakit ganyan ang iyong ang trip mo sa buhay? Di ba? Iyon ang tanong ninyo diyan kay Madriaga. Ang labo ninyo. Oh. Ay nako. Eto, panoorin niyo to ah. Maganda din ito eh. Konti lang kasi mahaba ito pero dropped several major allegations against the vice president. These include disposing 125 million pesos worth of confidential funds in a span of 24 hours. Madriaga also showed proof of his link to the vice president.
to counter her denials that they worked together. To help us sift through Madriaga's testimony, the impeachment process, and efforts to stop it, we'll be speaking with attorney Tranquil Salvador III. He's a managing partner at Tranquil Law. Good morning, Attorney Tranquil. Good morning, Karen. Good morning to all of your televiewers. Magandang umaga po. Attorney Tranquil, let's start first with Ramil Madriaga dropping several bombshells during yesterday's House panel hearing. One of them is that the Vice President spent 125 million pesos worth of confidential funds in a span of 24 hours. He alleged that deliveries were carried out under orders from Vice President Sara and involved members of the Vice Presidential Security and Protection Group, including Colonel Dennis Nolasco and Colonel Raymond Dante La Chica. But both individuals have denied working with Madriaga, including Vice President Sara. She even filed a perjury complaint against Madriaga. So how can these allegations be verified? And at what stage can that verification be made? That's a good question. For us to have a better understanding of what's happening right now, kindly take note that this is still with the House of Representatives. And the process is only for determination of probable cause. For the Committee on Justice to determine whether there exists probable cause and for them to vote on it and probably to forward it to the plenary. So at this point in time, the matter of credibility, while it is important, is not yet as much tested. So what they have to So sa madaling salita, ang point doon na hindi naman yung credibility ni Madriaga. So they're not establishing the credibility of Madriaga. It's just the probable cause. Okay? Alam mo, kaya nga hindi na dapat talagang umate ni VP Sara Duterte dyan. Bakit kanyo? Kasi lahat naman na nakaupo dyan, alam natin, one way or another, lumabas na through the 18 ex-soldiers, lumabas na nakatanggap ng maleta. Kung hindi nakatanggap, yung isa may utang na binanatan ni VP Sara Duterte. Yung isa naman, binanatan din ni VP Sara Duterte during the campaign. Tinahulan niya. Kilala niyo yun. Yung isa naman, tinanggal ni Pangulong Duterte. Di ba? Yung isa, pastor-pastoran. Nakita nyo naman yung mga sasakyan. False prophet yan. Oh. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Walang chance si VP Sara dyan. Kahit lumabas siya dyan, kahit magpunta siya dyan, fix na ang utak niya mga yan. Sarado na isip niyan. Talagang dadali na nila yan sa plenary. What are they doing right now? Simple lang. Ha? Ito'y propaganda lang para sa publicity, para yung mga tao, yung mga publiko ay siraan si VP Sara Duterte. Simple as that, ladies and gentlemen. determine would actually be, would it reach a quantum wherein it's probable that the crime or that the offenses would have been committed? Because if you would note repeatedly, they made reference to clarificatory hearing, if you would note. They were very careful about it because the Constitution specifically provides for a hearing only, right? It doesn't say a trial, it doesn't say a mini trial. The trial can only be conducted by the Senate. If it were so, and that is provided for by the Constitution, the evidence will have to be tested during the trial. So at the trial stage. And Madriaga is currently detained in prison for kidnapping charges. So his credibility has been questioned by other members of the House, and it has been raised several times also during the proceedings yesterday. So when you say that the verification of his testimony will be done at the trial stage, his credibility, at what point can it also be tested? Now, at this point, if you would note, they cannot conduct cross-examination and they're very careful about probing questions, if you would note. But of course, for a better understanding of your televiewers, we have to explain to them what is the nature of a witness. A witness is someone who is able to perceive, and perceiving could make known his perception to another. Don't get me wrong that altogether the House of Representatives will not consider his imputations, whether or not it will stand. They have the minimum duties provided for by the Constitution and the rules of the House of Representatives to determine whether there's probable cause. And what is probable cause? It means that after an inquiry of all the evidence and the facts presented to them, it is probable that the offenses claimed would have been committed.
And since you mentioned that they were very careful in terms of allowing probing questions, Justice Committee Chairwoman Jervil Luistro would often step in to prevent what she called probing questions. And just to get a concrete example, when Congressman Laila De Lima asked Madriaga kung galit ka ba kay VP Sara, Congresswoman Luistro interjected and said this was a probing question. So how are we able to distinguish between a probing question, which the committee does not allow at this stage, and a clarificatory question? Baka you can give us an example. Yeah. Kasi kahit yung tanong na how are there any corroborating evidence, kasi nga nagpakita ng maraming pictures si Madriaga na nandun si VP Sara, pero alam naman natin sa Pilipinas madaming nagpapapicture, lalo na kung kilalang personality ka. So nung may nagtanong din, can you corroborate na magkakilala talaga kayo aside from the pictures? Pinigilan din to because ang sinabi nga ni Chairwoman Luistro, this is already a probing question. So ano yung difference between the two, and can you give us examples? Allow me to explain this. A clarificatory hearing as a concept is actually used in the conduct of preliminary investigation in a criminal complaint. Now, let's help our televiewers understand what it is. Imagine that there is a complaint affidavit filed in the office of the prosecutor. There will be a complaint affidavit, there will be a counter affidavit. If there is a need for a reply affidavit or a rejoinder affidavit, then they will have to file. Then if the prosecutor is not as convinced yet as to whether there is now in the office of the prosecutor reasonable certainty of conviction, iba na yung quantum yan eh. But if he is still unsure, he wants to validate certain facts, he could ask clarificatory questions. And I would like to be very clear with this. Under that setup, the other party can ask. All of the questions will have to be coursed through the public prosecutor. And I think that's what they're trying with their utmost best to do it, because they don't want to go beyond the limit. Now, let us look at what about probing questions. Probing questions are the type of questions that you would like to test. You would like to elicit information, and you would like to establish inconsistencies, whether there are inconsistencies, whether the story or imputations could be supported by other evidence, could there be a reasonable probability that indeed it could happen. Those are what we call probing questions. And it's allowed, actually, it's allowed in trial. And that is why, if you would note yesterday, they were careful about it because they don't want to overstep or to touch on the duty of the Senate. There were allegations in Madriaga's affidavit that do not pertain to Vice President Sara, such as allegations that he had dummy accounts in his name for former President Rodrigo Duterte, and that VP Sara's husband, Attorney Mans Carpio, asked him to secure the release of customs confiscated equipment that were later found to contain shabu. Is it proper for these allegations to be tackled in the House Justice Committee hearing? I understand na binabasa ni Madriaga yung affidavit niya, but wala bang filtering kung ano rin ilalagay doon? Because this clearly do not pertain to Vice President Sara and her being an impeachable officer. That is a good observation. Because if you would note, a big chunk of it pertained to his engagement, his exchanges with the former president. Those, I don't think, were included in the complaints, impeachment complaints. So that's something that probably the chairman can look into to require that they would ignore those matters. But again, we have to understand that this is a constitutional, a legal, and a political process. This has been repeated. At this point in time, they're trying their utmost best to follow legal and constitutional. But we have to understand that there is a political component here. And a lot of things, when you talk of political, would be optics. And when you talk of political, there will have an impact on public perception. Yan. Kita nyo na. Ito, hindi ito maka-Duterte ha. Ito ay isang, hindi ho ano ito, nasa panig ng mga Duterte. Ito talaga, sinasabi niya, talaga meron ding optics kasi. Iba din kasi ang nangyayari ngayon. Nahalatang ako, para sa akin, paulit-ulit yung sinasabi, halatang napaka-optics na lang lahat ng nangyayari ngayon dito sa Kamara. Kasi nga, alam nila, di ba, bali-balita nga na walang mangyayari dito sa impeachment. At kahit din ang pansinin ninyo, bakit fix na yung utak ng mga congressman na nandoon sa Committee on Justice? Bakit hindi na nila ipasa sa plenary, pagbotohan na para matapos na yan? As a matter of fact, gustong-gusto nga ng team ni Vice President
na dumiretso na sa Senado. Kasi sa Senado, sunog sila sa cross-examination. Doon lang pwede i-cross-examine i-cross-examine yung mga witness di umano na ilalabas itong mga congressman. 'Di ba? Yung Congress kasi, yung House, silang lalabas na prosecutor. Tapos yung mga ilalabas nilang witness, diyan sa Senado, pwede na i-cross-examine yan. Kaya nga gusto nila, kesa dito, na hindi mo naman pwedeng tanungin, na hindi mo naman pwedeng pasinungalingan yung sinasabi ng isang witness, there is no purpose, no legal purpose. Ang sa kanila is dapat to follow the process. After that, diretso nyo na. Dito, halatang nagiging sarswela na lang yung House. Especially itong Committee on Justice. Kung ako sa kanila, ipasa na nila sa plenary nang tapos na usapan. Ang dami-dami nilang usapan eh. Tapusin na yan. Di ba? Ayan ang totoo I'm dyan. not saying that that is the intention, but by reading through all of this, somehow it may have an impact on the perception not only on the Vice President, but on the Duterte family as led by the former President as a whole. Kaya meron ding mga mention with former appointees of former President Rodrigo Duterte. So Madriaga also claimed that he delivered cash to then Ombudsman Samuel Martires. Since the allegations were made in an impeachment proceeding and Ombudsman Martires is already retired, how does this impact Ombudsman Martires? Palagay mo ba, pa-file siya, and will this be before the Ombudsman or DOJ? Well, we will have to consider how the former ombudsman will take it. It could work both ways. The former ombudsman thinking that this is an imputation which is completely baseless. So he may consider filing the appropriate cases. On the other hand, the flip side of the same is if the contentions of Madriaga were true, I'm not saying it's true, were true, probably other groups may explore the possibility of thinking or even considering probably filing on the a case against the former public officer. It could really work both ways. The former ombudsman could file cases. Sabihin na mali ang pinagsasabi mo. Hindi totoo yan. Pa-file mo kayo ng kaso. That's one. The flip side would be the other group might say, oh, there we have a witness, and therefore this witness could be used against you. So yun na yan. It could work both ways. Attorney Paulo Panelo, who is one of the counsels of Vice President Sara in the perjury complaint against Madriaga, said or called Madriaga the weakest link in this impeachment proceedings. Do you agree based on what you've observed so far? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the forefront will be Short break pa, sagutin na. Madriaga, the weakest link in this impeachment case. Based on what you've observed so far in the hearings, do you agree? Well, I don't want to pass judgment as early as now because I don't know if there will be corroborative evidence, cumulative evidence that will be presented in the course of the proceedings in the House of Representatives. Because if you just read it, probably the impression would be, oh, these are just statements of a person, a narrative of a person based on what he perceives. But of course, for an imputation, for a statement to stand in any probably tribunal or administrative agency, it should be supported. Okay, it cannot be standing alone. So at this Yan, kasi yan ang hindi alam ng mga abogado ng abogaduhan ng mga congressman. Hindi pa pwede. It has to have collaborating evidence. Hindi pa pwedeng accuse ka lang ng accuse. Hindi pa pwedeng sabihin mo lang, ganito, binigyan ako ni Duterte ng 25 million. Tapos, pinabili niya ako sa sakyan, pero sa pangalan ko, po. Imagine niyo yan, ha? They are using that as an evidence against VP Sara Duterte. Eto pa, bakit nila ipinapasok yung walang kwenta-kwentang kasunduan daw ni BBM at ni Pangulong Duterte? Paano naging impeachable si VP Sara Duterte doon? Diyan pa lang sablay na sila. Alam niyo kung bakit? If that is impeachable for Vice President Sara Duterte, therefore it is also impeachable to the President himself na si BBM. Si BBM nga involved doon eh. Nakipagkasunduan siya eh.
Bakit dito nag-a-apply kay Vice President Sara Duterte? Kay Pangulong Marcos, hindi. Double standard kayo eh. Tapos sasabihin ninyo, yan ang isang dahilan kung bakit dapat ma-impeach. There is a probable cause. Kalokohan. Nagigets ninyo kung bakit kalokohan yon? Diyan sila nagkamali eh. Kasi alam nyo kung bakit? Yung nagtuturo ng script kay Madriaga, hindi abogado. Pulpul na senador, dati. Hindi niya naisip, natatamaan din si Marcos. Pag tinamaan si Marcos, edi, kung ginamit nyo ito for impeachment ni VP Sara Duterte, edi gamitin nyo rin yon for impeachment of Marcos. Pulpul talaga kayo eh. Ay, nako. Anyway, umiinit lang julo ko eh. Umiinit ang julo ko mga kababayan. Kaya, itigil na natin ito. Manood kayo uli bukas ha. Mga banateros, kung totoo man ang nakita natin ngayon, ha? Hindi na ito usapin ng politika. Ito'y usapin na ng katotohanan laban. Naku po! Sa walang kakwenta-kwentang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya, alam nyo ha, ay nako. Matindi ho ito. Ha? Matindi ho ito. Maniwala ho kayo sa akin. Matindi ho itong nangyayari na ito. Na siyang dahilan. Para mas lalo talagang umangat si VP Sara Duterte sa survey. Kaya lalong umaangat eh. Sa kabila ng walang tigil na paninira nila, sunod-sunod na atake at maging usapin ng impeachment at pilit. Ha? Pilit na binabato. Ay, wala. Di ba? Kaya alam mo, ito ako po, lagi ko na po ito sinasabi sa inyo. Maging mapagmatsyag po tayo. Bantayan natin yung mga happenings. Tapos, mag-focus tayo dun sa mga details na sinasabi nila. Kasi alam mo, sabi nga, the devil is on the details. Tama ba yun? Yung quotation na yun. Hindi ba may quotation na ganun? Bakit kanyo? Diyan, makikita natin kung bakit ganito ang nangyayari na resulta sa survey. Di ba? Dahil nga po, etong mga tao na ito na naninira, lumalabas yung halatang script na ginawa nila para lamang pababain ang ratings o trust rating o ang survey ni Vice President Sara Duterte. Tapos, ang packaging ngayon, idikit talaga si Leni Robredo. Kaya, hindi ko alam. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Hindi ko alam, ito ba'y may basbas ng Malacanang dahil nagkasundo na si Marcos at si Leni Robredo na magti-team up sila? Nagkasundo na kaya? Kaya, ito na ang direksyon ng mga bali-balita ngayon ng pagdikit ni Vice President Kuno Sara Duterte kay Robredo. Pero again, mga banateros, malinaw na malinaw ang mensahe ng survey na ito. Sa kabila ng paninira at pag-atake, lahat ng pagtangkang pabagsakin si VP Sara Duterte, lalo lang nakikita ng taong bayan kung sino ang tunay na may tibay, may tikas, may lakas, may paninindigan at matinding koneksyon sa masang Pilipino. Habang ang iba ay abala sa demolition job at pamumulitika, ang taong bayan mismo nagbibigay ng sagot, hindi nila kayang burahin ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte. At dito natin makikita na minsan ang sobrang pagdidiin sa isang tao, lalo lang nagpapakita kung gaano siya kalakas sa mata ng sambayan ng Pilipinos. Pero mga banateros, ito ang catch na dapat nating pag-isipan. Kung sa kabila ng lahat ng ito, siya pa rin ang nangunguna, baka ang totoong dapat kabahan ay hindi si VP Sara Duterte, kundi ang mga taong desperadong pigilin ang muling pag-angat ng isang leader na malinaw na merong mandato at suporta ng taong bayan. Kung may opinion ka dito, sulat mo dyan sa baba. Comment mo sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at subscribe sa Banat Bay Channel. Dahil sa Banat Bay Channel, pag tama, palakpakan, at pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.